Alright. Yo, yo, yo! What's up sa inyo? So tayo ay nasa 5 pa din ng Ephesians. Isa sa mga pinakamagandang topic natin tong epeso. Kasi masyado siyang direkta eh. Rekta siya sa mga ugali ng tao. Kasi ngayon, maraming ugali. Ang tao na pangit. No, sir? Pangit naman talaga eh. Pero dahil sa panahon natin ngayon, yung pangit kasi, medyo naggagawa na ng bagong term. No? Nagiging pwedeng medical term, psychological term, na imbis na pangit, na yung ugali mo, parang na-justify pa. Na, alam mo na yun, parang you don't know the backstory, everything, gano'n. So, sa tingin ko, nawalan na ng, sorry. Yan. Parang nawala na ng accountability yung mga tao. Meron yung isang preacher akong pinakinggan, maganda eh. Parang ngayon kasi uso yung mga spa, yung recreation, kasi nga madaming taong stressed, di ba? Madaming taong problema. Tapos throughout ng preaching niya, ang sinabi lang niya, kaya maraming taong stress sa panahon ngayon ay dahil hindi tayo na nagsosorry. Hindi na tayo umaamin ng mali natin. Totoo naman. Kaya yung daw nasa loob natin. Kaya mabigat. So may mga in-explain naman siyang mga Bible characters na nung sinabi yun, gumaan yung pakiramdam. Saka talaga namang may refreshment talaga, di ba, kapag tayo ay nagko-confess ng sin. Lalo na kay God at dun sa tao. Di ba? Hindi pwede kay God lang eh. Di ba? Dapat dun din sa tao na pinagkasalaan. So, sa panahon daw ngayon is hindi na nagsusorry yung mga tao. Hindi na nagre-repent o maamin. So, hindi na divert niya sa spa or sa gala. Ganun. Hindi lang yan. Naman. Hindi lang yan. Yung hahanap sila ng comforting messages sa social media or even Bible verse. Pero yung unbiased, unfiltered, and sabihin natin unadulterated na self-reflection, wala. Kasi yung pagharap sa salamin ng nawala ngayon, no? Parang sobrang bihira akong makarinig ng tao na aaminin nila na nagkulang, nagkamali o nagkasala sila nowadays. Nang tuldok. Nang yun na yun. Kasi pwedeng mali ako eh. Pero even sa mga teachers na handle ko na may mga mas matanda pa nga sa akin eh, na may mga na-handle ako na parang feeling niya lagi siyang victim, not realizing na dahil sa ganong attitude and behavior, yung toxicity niya is na sobra. Nadadala. Parang ang nangyari, manipulative na yung pero hindi siya aware doon, or it might be aware siya pero ang tingin pa rin nila victim. Kaya kunwari gets na nila ako eh, kaya kunwari nagpo-post sila ng mga comforting words na hindi naman sila nagkakaroon ng reflection. Parang parang some people comfort themselves because may nagkamali na sila, nagkasala na sila. Yung comforting words, lalong-lalo na yung Bible, is ina-apply yan kapag nag-repent ka. Pero kung hindi ka nagre-repent, hindi totoo sa'yo yung comforting words na binabanggit doon. Hindi kasi tinatakpan mo eh. Tinatakpan mo yung dapat mong solusyonan. Which is eventually ceasing out. And yan ang malaking problem sa social media ngayon. Even yung mga churches na ang platform ay mali ka na nga virtual. Diba? Mali ka na nga. Imbis na baguhin yung ugali mo, mag-reflect ka. Parang i-divert mo pa sa iba. May nabasa nga ako kanina yung para bang do not let others disturb your peace just because they don't find theirs. Bakit? Siguro na-correct siya. O may for whatever reason.
Hindi ko na alam kung ano man Hindi, yun. at saka hindi magandang ugali yun na yung absolute na do not let anyone say ganito sa'yo. Kaya lately, kunwari may mga opinions or may mga questions sa akin, may mga time na dinidiscern ko rin yung kausap ko na naghahanap lang ba ito ng kakampi sa kanya? Yes. Or nang aagree sa kanya? May nagtanong sa akin minsan na kapag ba ganun daw ba talaga yung tao kapag sabihin nating nagpupuruso sa Diyos is sinihila ka pababa? So, ang sagot ko, depende po. Para bang hinihila pababa? Ano? Hinihila pababa? Siguro sinisiraan o sasabihin hindi maganda. Paano? Sino nagsasabi dun? Sino nagsasabi sa kanya ng gano'n? Hindi ko naman tinanong. Kasi... Hindi, pero yung nagsasabi sa kanya, yun yung Christian, gano'n. Hindi ko na rin tinanong. Ang sagot ko ay depende. Kasi parang nadidiscern ko na naghahanap siya ng kakampi or aagree sa kanya. Ang sinagot ko is this. Mali po, opo, ganun po talaga kapag yung tao is pinupurso si God. Siyempre, si Satan, hindi po niya iaalaw na mag-progress tayo. Gagawa din siya ng paraan para i-hinder tayo. So yun yung pahila. Yun yung part na, hihilahin tayo ng ibang mga taong ginagamit ni Satan pababa to destroy us. O hilahin tayo pababa. Pero, hindi po yun panghihilang pababa. Kung sa tingin lang natin po, panghihila ng pababa yun sa inyo, pero ang totoo pala, kinokorek o pinagsasabihan tayo, ayaw lang nating tanggapin. Tigas ng ulo mo. Oo. Matagas ang ulo ng sa tingin ko. Hindi. Yun yung mga examples. Hindi, yun yung examples ako na lahat naman tayo may pangit at hindi magandang attitude. Okay? Pero ang pinakamahalaga sa lahat na lahat man tayo, hindi ko dinidilute na may mga negative attitude tayo. Hindi ko dinidilute yung accountability dito. Ang sinasabi ko lang is, mahalaga na alam mo kung kailan dapat makinig at hindi dapat makinig. Siguro yung hindi makinig, kung alam mo na yung mga particular na tao naman na talaga na yun is hindi naman godly. Oo. Talagang worldly Kung kumbaga, wala silang pinanggagalingan. Wala nang pinanggagalingan na rooted na ano. Pero kunwari, is alam mo na meron silang biblical or sabihin nating mataas na moral compass. You consider. May ewan kung halo effect yun, ano. Yung pag kasi galit ka sa isang tao, kahit tama na yung sinasabi niya o okay na yung pangit pa rin sa'yo kasi siya yung nagsabi eh. Bias ka. And that is why we never learn because we do not consider. Tapos ang lagi nating ina-absorb dun sa mga tao na yun is yung negative sa kanila. So, kumbaga, hindi na magbabago yan. Bagay, sa Pinas pa naman parang black and white lang lahat, ano? Hindi na magbabago yan. Minsan, masarap humarap sa salamin tsaka tanongin na, ikaw ba? Yun, maganda. Kasi si Jesus yan ang turo kumbaga bago mo punahin, di ba? Yung puwing sa mata. Yun nga. Nung kapwa mo. Kaya lately, social media, nafe-fed up na ako sa mga nagsishare post ng ganun na alam mo namang hindi nagre-reflect. At saka alam mo naman na ilang taon na niya sinasabi yun, ganun at ganun pa rin yung behavior at saka attitude niya na susuya na ako. So kailangan talaga maibalik yung reflection, no? Self-reflection, ano? At saka yung sinasabi mo kanina, marunong maging accountable na, sorry, mali ako, ito yung nagawa ko. Sorry, mali yung tingin ko, ganito. Hindi Ang gagaling kasi ng mga tao ngayon ng humanap ng loophole, humanap ng kahit anong explanation, humanap ng kahit ano na pwede nilang ibato, wag lang nilang sabihin yung salitang mali ako. Ang gagaling Gagamit ng medical term, gagamit ng senaryo, gagamit ng ibang tao, gagamit ng history. Yes, gagamit ng history. Gagamit nung, ikaw nga gagamit nung, kung ganito yung ginawa mo. Di ba? Maliban na lang yung salitang mali ako gamit ng culture. Yun. Kaya pansin mo, ano yung unang virtue na tinuturo ni Christ? Pour in spirit. Ganda. Pakabait mo kasi Isa, gusto sabihin sa kausap ko na, biruin mo handle na ako
isang department. Merong one time na nakausap ako Parang ako pa yung nagmamakaawa na sumunod siya. Tapos sinabi ko, unethical and unprofessional po yan. Ay, ganun ba yun? Kang ganun. Sabi ko, ala. Pinipili lang talaga ng mga tao kung ano yung gusto nilang madinig. So, sa mga ganun tao, na parang feeling nila lagi silang victim or pinagtutulungan o pinagkakaisahan, nakakaawa. Why? Because, wala naman nang aaway o nang vi-victimize sa kanila. Feeling pa rin nila, nandun pa rin sila. Minumulto sila. Actually, nung minapanood akong ganyan. Multo. Si Dr. Kilimangguro ba? Kilimangguro. Meron daw dalawang uri ng narcissism. Oo. Isang overt at saka isang covert. Hindi ko lang alam, baka mapagbaligtad ko yung term. Sige. Yung isa. Yung covert daw, siguro overt na lang. Yung overt na narcissism, ang ginagawa niyang way ng pang mamanipulate is dina-downplay niya yung sarili niya. Example, ganito lang kasi ko hindi kasi ko ganito Yung para maawa yung mga tao sa'yo. And dahil dun sa awa na yon is makapang-manipulate ka. Pero narcissistic ka pa rin. Yung sarili mo pa rin yung pinoprotektahan mo dito. Pinagtutulungan ako, pinagkakaisaan ako, inaaway ako, sinasaktan ako. So, kumbaga, puro negative. Victim. Tapos, inferior. Victim. Pero narcissism din pala yun. Overt. Okay? Yung isa naman, yung covert, yun yung mayabang talaga, may superiority complex, na talagang mabait lang siya sa meron siyang kailangan, o ganun. Pero, ang madalas nating na-identify na narcissism is yung isa, yung mayabang. So ngayon, narcissism pala yun, no? One time nag-post ako ng ganun, na magkakaroon ng changes sa buhay natin if mag-stop na tayo na lagi nating pinoproject or iniisip sa sarili natin na lagi tayong victim. Sir, victim naman talaga ako. Kung talagang victim ka naman talaga, gamitin mo yon as a stepping stone to move on, to grow stronger, and to be wiser. Okay? Pero kunwari, naman na, pero lahat ng sitwasyon, i-connect mo na victim ka, ay, may problema sa'yo. Yun nga. Oo. So, parang ang nangyayari dito, yung parang feeling mo lahat ng bagay sa'yo umiikot. Yun sa para saktan ka. Narcissism din daw yun. Yeah. Parang sa'yo umiikot ang mundo ng lahat. Narcissism Kaya din. Kaya parang lahat, bawat kibot, parang, ako ba pinag-uusapan nyo? Narcissism yan. Kasi nga, parang bida siya. Bida-bida. Parang gano'n. Magkaiba lang ng bida-bida. Yung isa negative, yung isa naman is high inflation sa sarili. Para kaawaan siya. Ay, nako. Yun nga So, actually, yung different personality disorders na yan, ako naniniwala naman ako dyan na karamihan talaga dyan dahil sa ating sin. Yes. Okay? So, hindi tayo nagre-repent. Yes. Hindi natin alam yung word ni God. Di ba? Paano ka nga magre-repent? Di ba? Hindi mo alam mo. Hindi natin nabigyang halaga yung word ni God. Hindi tayo nakikinig. Hindi tayo nagbabasa. Hindi tayo nananalangin. Yan ang mga factor yan. Factor niya na kasama. Kaya hindi tayo nakakapag-reflect. Di ba? At isa pa, pwede ka rin magbasa pero hindi pure yung heart mo. Pwede yun Maraming ganun gumagamit ng relihiyon para mambiktima at para maging biktima. Yes. Diba? So, kaya ko lang naman nasabi yun. Dahil ito kasing pinag-uusapan natin sa Ephesians 5, puro mga ugali. Ito ay mga ugali na katulad ng immoral, paggawa ng kahalayan, pagiging sakim na topic natin last week. No? Yes, tulad ng paggawa daw tawag dito? Tama, paggawa ng mga jokes na bastos, di ba? Hindi daw dapat ang sinasabi daw natin mga pasasalamat sa Diyos. O yun din naman yung sinabi dito Dahil yung pagiging sakim pag isamba sa Diyos-Diyosa, na-explain mo naman yun, Sir John. Tapos yung last natin dito is dapat i-expose yung mga ganon. Itong ginagawa natin is a way of exposing mga wrong behavior. What's that?
Helicopter. Gulat ako. Akala ko lumilindol na eh. Talaga. Pag lumindol, tulog ako. Oh. Kasi lagi nila ako tulog. Pag lumilindol. Hindi, malalaman mo yan sa Facebook. Lumindol ba? Malaman mo agad din. Puro newsfeed, ganun. Okay. So, yun din. So, ito, dapat yung mga maling behavior, kino-call out yan eh. No? Hindi naman para kondinahin yung mga gumagawa nun. Pero pwede din. Di ba? Ginagawa nga yan eh. Sa mga Senado, mga tinitelevise kanya kay Tulfo, tinitelevise yung mga wrong behavior. Naiinis naman tayo. Apektado tayo. Dito lang. Daming segue, ano? Okay nanonood kasi kami ng documentary ni Che madalas. So, very good siya na practice naming mag-asawa na nanonood kami ng ganon. Kasi parang realities ng buhay ng tao. Ano bang meron tayo? Ano bang meron sila? Dapat thankful tayo. Tinan mo sila. Di ba? May mga ginagawa ng mga magulang natin dati na kapag may napapanood na mga batang pumapasok sa kabilang bundok, tumatawid sa mga... Di ba? Sabi ng mama mo, di ba? Tinan mo sila. Oo. Tapos ikaw. Tapos kayo. Inom, kain, gala. Di ba gano'n? So kami, napanood kami, 15 yung anak. Okay, ang dami. 15. Tapos, trabaho nila, mga ngalakal. Napag-alaman, syempre, reporter's notebook ng GMA eh. So, syempre, kikilos na ngayon yung mga MSWDO niyan. Na TV. So, chinek yung mga bata. May TV yung bata. Bata pa lang, may TV na. Okay. Saka stunting yung mga bata. Hindi talaga lumaki, malnourished. Ganito. Ngayon, iisip namin, kasi nung in-interview yung ina, sabi nga siguro pagsubok lang to ng Diyos sa amin. Di gumano, ano? Parang iisip namin, teka lang. May desisyon naman yun eh, di ba? Parang desisyon naman nila na, ngayon ang iniisip kasi namin ganito, hindi kasi sila educated. People are destroyed because of lack of knowledge. Yes. So siguro sila, kontento sila sa ganong buhay. Kaya kapag nag-anak sila ng ganong kadami, dahil kontento sila sa ganon, so parang yun na rin yung buhay nila. Hindi nila iniisip na malito. Di ba? Dahil wala sa sistema nilang malito. Dahil sa kanila kaya nila. So yun yung nakita ko doon. Na, ba't ko ba yun nasabi? Na maraming tao ganun din. No? Na parang walang mali dun sa... Parang wala namang mali dito eh. Parang, kasi nga, wala sa kanila yung absolute truth eh. Di ba? That's why kapag sinabing Christian ka, na born again ka, mayroon kang new truth eh. Actually, hindi siya new truth eh. Dahil wala namang old truth. So, talagang meron ka ng truth na absolute na eto yun eh. Yes. Unlike before, subjective lahat. Parang tree of knowledge lang dati. Diba? Parang tama to, mali to. Ginagawa niya yun, ginagawa ko to. Ginagawa nila yun, ginagawa ko to. Parang ganun lang eh. Kumparahan lang. So, yun yung kinagandahan ng meron kang Diyos sa buhay. Yes. Okay? Meron kang absolute. Yes. Meron kang, yung maganda meron kang tinatayuan na hindi natitinag. Yes. Di ba? Magbago man ng mundo, kultura, yun. Yun ba sorry. In-explain mo, di ba? Yung kinagandahan na yung tinatayuan mo. Kasi kung ang basis, kasi kung ang basis ng ano mo is yung emotions mo, emotions are fickle. Di ba? Yung survey, yung politika, yung ekonomiya. Pero ano mo, tanggap mo rin naman kasi wala naman si Lord eh. O kaya sabihin natin na magaan. Malabnaw. Okay. Hindi, medyo, hindi man sa judgmental, pero let's just call it black and white na malabnaw eh. Kasi yun naman talaga eh. Di mainit sa Diyos. Hindi lang sa hindi mainit sa Diyos, mababaw ang pagkakaunawa at pagkakakilala sa Diyos. Kaya mababaw din ang pagpapahalaga sa Diyos. Pagsamba. Mababaw din ang pagsamba. Tama. So, akala basta, niniwala ako sa Diyos. Yun na yun. Pero
magtitiwala ka ba talaga sa Yun Diyos? din, di ba parang sa mga necro nating ginagawa, di ba parang laging, syempre, nasa mabuti ni siyang kalagayan. Happy birthday in heaven, di ba ganun? Parang by default no? Yeah. Parang alam natin, ang isang tao pag namatay by default, wala. Kaya di ba lagi kong sinasabi pag sa necro na, bawal tayo manghusga, tama yun. Kaya hindi rin ako pwede manghusgang nasa langit siya. Ako naman kaya sagot ko sa'yo nung tinanong ko yun, depende. Kasi mayroong righteous tsaka unrighteous judgment. So, yun lang. Na mahalaga na minsan, reflect naman tayo kung ano yung mga mali natin. Kasi ang lagi nating ina-amplify, ang nire-reflect natin, ano yung mga tama at mabuti natin ginawa. Yun din. Kaya ang taas na entitlement natin eh. Bayaan na muna natin iba. Problema na nila yun. Yeah, parang exactly. Yan yung, siguro kung merong isang magandang lesson na bago tayo magsimula, yun. Bayaan mo na iba. Kung may mali sila, problema nila yun. Yeah. So, ikaw, yung sayo. Yeah. Tsaka, ito, last na. Yung magkaharap kayo ni Lord. Kayo na lang ni Lord yung magkaharap. Ngayon, nung magkaharap kayo ni Lord, tanong mo si Lord, ano yung mali mo? Siguro naman, pag ganun na at ikaw ay honest at pure na tao, siguro naman aamin ka naman na kung ano yung mali mo dahil lang kaharap mo na si God. Hindi mo na sasabihin na, kasalanan mo yan. Lord, kasi hindi mo ako, wala ka naman siguro sasabihin ganun. Yan. Okay, go. Walking in the light. Alright. 13 to 14. Eto na. Pag na-expose sa liwanag ang kahit anong bagay, nakikita na kung ano talaga yon. Tama ba? 13? 40, hanggang 14. Okay. Nakikita ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinabi, gising, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa kamatayan at magliliwanag sa iyo si Kristo. Kaya nga, tama ba? Kaya nga nakakatakot gising. Pagdating ng judgment day, lalo na sa mga unrighteous. Kasi, yung mga katago-tago mong kasalanan, especially yung mga hindi mo nirepent, i-expose yan ni God. Gumising kayo. Gumising tayong lahat. I-expose yan. Gumising ka. Kaya nga si David, sinabi niya kay Jesus ihayag mo ang laman ng ng aking puso. Baka kasi meron siyang mga kasalanan na hindi siya aware. Yun maganda, di ba? Paano pa yung mga kasalanan mo na openly sinasabi ng ibang tao sa'yo pero nire-reject mong pakinggan? Kasi nga, baka... Hindi. Parang, baka ano siya, no si Balasi. Alam ba yan? Yeah, sino ba sila? Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Meron naman talagang basher. Minsan masama lang sabihin na minsan hindi ka naman sira ka naman talaga. Hindi sira na baliw. Mentally. Ibig sabihin, wala kang reputasyon eh. Wala ka naman talaga. Parang, yun. So, kumbaga, wala ka naman dapat protekta ang reputasyon. Unless na broken ka, hindi ka... Saka kasiraan pa sa tao na siraan ka. That's the point. Minsan. Yun yung point kapag ang tao may high value sa kanyang sarili. Mas mahirap i-correct yun. Sige sir, dahil ito naman kasi tungkol to sa paggising. Ano bang mga nakikita mo sa natin, sa society na kailangan gumising? Kung pwedeng mas specific, mas okay. Sige. Teka, tuloy ko lang yung unang line. Sige. Kasi pangalawang verse na yung sinabi mo. Sige. Kasi sinabi dito na i-expose. Yeah. Wala rin, hindi mo in-expose. Hindi naman sila makakatakas eh. Kasi eventually, i-expose din siya ni God. Ngayon, paano ang dapat mong gawin? Kung ikaw, may mga secret sins ka, o tayo, may mga secret sin tayo, ano pinakamainam na gawin na binabanggit din sa Bible? I-judge na natin yung sarili natin. Tama ba yan? Mali. Ano dapat gawin? Mag-repent. And sabi ni God, if ginudge mo na yung sarili mo, hindi ka na niya i-judge. Yun. So, ibig sabihin, yun lang yung way mo para makatakas dito sa fear na to ng judgment. Ikaw na mismo, yung humatol sa sarili mo na, mali ako eh. Hindi sinasabi kong magandang point. Kasi sinabi dito is, diba, expose daw. Yung sa 12 yata yun. So, nung na-expose na doon sa liwanag. So, parang ang point na nakita ko dyan, ina-expose kasi hindi siya parang hinahayaan lang. No? Hindi siya passive. Na parang
Di, okay lang yan. Ganyan talaga. Kaso nga lang, Parang kunyari may maling ugali. Ganyan siguro talaga. kaso nga lang, sanay kasi tayo sa culture na pag in-expose, Palipasin. Ganun. dahil hindi sanay sa confrontation, dahil kesyo magti-trigger yung anxiety, o kesyo magaganito, ganyan-ganyan, sa sobrang dami na nung ganun, Yun nga, yung intro natin kanina, oo, diba? hindi ka na makorek. Kesyo mag-epileptic Lugi ka. ka. Lugi ka dun. Actually, ikaw ang pinakalugi dun. Hindi ka na mag-grow. Kaya nga nung one time, may kausap ako, sabi niya, hindi na daw niya alam yung gagawin. Sabi ko, Saan? Sa buhay? sa buhay. O sa tao? Whatever man. Ang sabi ko, alam mo ang tamang gawin. Ayaw mo lang gawin. So, kumbaga, dito ko nagtataka, napakatalino ng mga tao Pag nag-excuse, pag gagawa ng palusot, kapag gagawa ng dahilan para magmukha na Christian ka, ang gagaling ng tao dun Gagaling. Magana mga brain cells niya. Oo nga, gagaling ng i-quote si Jesus pero hindi naman totoo sa buhay nila Pero kapag mga simpleng bagay sabihin, hindi na alam, parang hindi sa hindi mo alam. Mahirap lang. Siguro siya, hindi ka nagde-decision pa. Sometimes it is just convenient for you na sabihin mo yung salitang hindi mo alam para lang hindi mo sabihin na alam ko'y tama, ayokong gawin. Yun talaga yung totoo din. Iibahin natin yung gusto mong sabihin. Litong-lito na ako. Pag ganun. Hindi ka lito. Ayaw mo lang kasing sundin. Pwede mo naman sabihin na, nice point. Pwede mo naman sabihin na ganito alam ko ito'y tama. Pero nahihirapan akong gawin kasi mas nasanay ako sa ganitong pakiramdam, sa ganitong sitwasyon. Yun, maging honest ka. Pero sasabihin mo na hindi mo alam, kahit na simpleng bagay, parang niloloko mo yung sarili mo doon. So, baka naman lumulusot ka pa kasi kaya nahihirapan. Which is obviously, God is not mock. What you sow, yun lang ang pwede mong i-reap. Sige, ngayon, sa susunod naman, sabi dito, awake, you who sleep, arise from the dead. So, tulog. May mga Christian kasi na tulog o tulog-tulugan. So, ibig sabihin, hindi pa sila aware sa maraming bagay na nagagawa, ginagawa o nangyayari sa kanilang paligid. Ngayon, ang problema is kapag ikaw is tulog, hindi ka maka-act ng tama. Wala kang spiritual awareness ba na tinatawag? Buhay ka naman, tulog lang. Buhay ka naman, humihinga ka naman. Now, this is the problem sa mga tulog. Minsan yung tulog, nagsasalita. Pero hindi siya aware. Minsan yung tulog, may mga naririnig sila. Pero hindi nila fully ma-explain ano yun. Pungatan. Minsan may nag-i-sleepwalk. Pero hindi alam kung saan siya patungo talaga. Magkaiba yun nasa panaginip niya doon sa inilalakad niya. Pang-apat, may mga kumakanta pa nga May tumatawa pa nga kapag tulog yun, di ba? Sir, anong mo? One time meron to tumatawa daw. Uy, whole laughter. Hindi lang ganon. Ayan. Ngayon, gising ka na rin. Ngayon, kumbaga is, maraming Christian na ganon. Tulog. Na tulog pa rin sila doon sa spirituality na sana mulat na dapat sila. Ang masakit pa, baka hindi lang tulog, bulag. Kaya pinagigising di ba? Yes. At kapag para ba magising? Para ba dapat gising? Sige, tuloy ko lang muna. Sige. Pag ang tao din is tulog, wala siyang pakialam sa actions ng katabi niya. Kung may katabi siyang mga tutulog, family niya, wala siyang pakialam doon kahit masipa niya, masuntok niya. Kasi self lang yun pag tulog ka Yun lang ang pakialam mo. Conscious? Oo. So ngayon, pag tulog ka din, nire-relate dito, wala ka ring pakialam sa ibang kaluluwa. So sinasabi dito, gumising kayo. Kaya maganda yung inaral natin yung good tree tsaka bad tree. May binabanggit doon yung walang fruit. Bad ba yun o good? Ala namang fruit na lumabas. Sabi daw yung bad tree doon at saka yung barren, same lang na susunugin. Why? Kasi wala kang lumalabas sa yung fruit, wala din napapakinabangan sa iyo. As much as yung gumagawa ng masama, wala ka ring mapapakinabangan doon. Ang sa tao, parang hindi mo dapat pwedeng sabihin na oy, siya masama. Tingnan mo ako. Wala rin ako ginagawa. Kaya walang neutral ground pagdating kay
kay God. So ikaw, kung hindi mo pipiliin si Kristo, masusunog ka talaga. Oh. Ngayon, doon sa sinasabi mo na paano ba magising? Yeah. Siyempre, mahirap naman talaga na gumising on our own volition. Kailangan nating ma-realize na tulog tayo bago tayo mag-lucid dream. Meron ka bang ganun yung alam mong tulog ka? Merong one time, nung feeling ko binabangungot na ako kasi nagbabubbles. Swimming lesson yun eh. Doon sa panaginip eh. Nagbabubbles. O sige, wag munang hihinga ng 5 seconds. Yun, yung sa panaginip mo. Hindi ako humihinga ng 5 seconds. Okay, next, wag hihinga ng 10 seconds. Sabi ko, pataas ng pataas hanggang kailan ito mayari. Tapos, nung nagsabi na 15, tas nahirapan ako huminga, sabi ko, nung hindi hihinga ako. Gumanon ako. Nagising ako. Kailangan aware ka na tulog ka. Pero syempre, sino ba nag-o-open ng eyes na mabulag? God. So, para yung mga tulog is magising, kailangan nilang ma-share ng word ni God talaga. May taga-gising talaga. At meron din taga-tapik na bangon. So, unless na si God is kumilos sa pagkakatulog mo, habang nananaginip ka, kumilos si God. Yun, divine intervention yun. Pero hindi kayang gisingin ng ganong kadali ng tao yung sarili niya. Kaya nga siya nag-a-alarm clock eh. Di ba? Meron akong napakinggan ko. Mahirap gisingin ng gising. Ay, tutulog-tulugan. Di ba? Tinaas nga yung kamay eh. Pag itong kamay na to bumagsak, ibig sabihin. Tulog. Ha? Tulog na. Hindi, ibig sabihin. Pag ito, bumagsak, tulog to. Hindi, gising. Kapag hindi pala. Oo. So, kapag hindi to bumagsak, ibig sabihin, tulog na. Nakatasya, dalawang kamay nila. So, mahirap talaga gisingin yung nagtutulog-tulugan. Kung paano mahirap hanapin yung nagwawala-walaan, ay wag pakita. So, kailangan mag-humble down ng isang tulog or ng isang Christian. Saka necessary din pala talaga mabulyawan siya, no? O kaya isang ingay na magpapagising, no? Saka, yeah. May mga ganun eh, lalo na kung malalim ang pagkakatulog. Yes. No. May pinakinggan ako ng mga vlogs ni Marica Reyes eh. Oo, okay yun. Ganda ng isa yung kailan nagiging mali or ano yung damage na nagagawa ng silent treatment. Pinakita niya eh. Parang napanood ko yun. Kaya ka lang ba tahimik kasi ayaw mo magkaroon ng conflict, takot kayo magkaroon ng conflict ng tao na yon? Or dahil mabait ka? So sabi ni Maricar Reyes, kala niya mabait siya. Hindi pala. Ayun yung sa friend niya doon sa driving. Ayun yata. Takot pala siya na i-correct. Ma-correct siya. Hindi yun sa friend niyang driving, yung about sa toxic niyang friend. Pero yung isang friend niya na medyo hindi ganun kabaitan at confrontative, pinagtanggol daw siya. Pero that time, yun yung tamang gawin. Nirebuke daw niya yung isang friend niya dun sa toxicity niya. So, ibig sabihin, may mga ganun talaga. Kaya nga sabi na sana mag-reflect siya. Ako na mismo magsasabi na may mga tao na hindi marunong mag-reflect. Hindi nga nila natutunan kung ano ba ang self-reflection na hindi bias eh. Yun yung kulang sa marami sa atin. Paano turuan yung sarili na mag-reflect ng walang bias? Kasi laging sa kwento natin, tayo yung pinakamabait, tayo yung inabuso, inapi at biniktima lagi. Ayun. Hindi isa sa kahalagahan ng nakikinig ka dun sa ibang tao. No? So, dapat hindi nyo 100% niyayakap yung wag mong pansinin ang sinasabi ng ibang tao. Laging balanse dapat. Dapat 100%. At lahat ng magagandang post sa social media, ito, i-diretso ko na, hindi yan biblical na tuntungan o na basihan ng buhay nyo. Laging may even yung Bible, pwede mo magamit yung Bible para sa pansariling interest mo para magmukhang ikaw yung tama, sila mali. Laging may balanse sa lahat ng bagay. Okay? Kung ipopost mo o i-share mo ang isang bagay sa social media para alisin yung accountability ng pagkukulang o pagkakamali mo, mali na agad yun kahit tama pa yung shinare mo.
Yun na, malinaw. Mm. Kasi ang hilig gamit, yun yung na, syempre MIL teacher ako, yun yung naiinis ako pag ginagamit yung social media nang hindi nag-iisip ng mas malalim. Yung parang laging pakabig sa'yo. Pag ganun ang pagkakakuan mo, one day, nagpaparinig ka sa hangin. Hindi, siguro. Oo. Siguro, ganun na rin talaga ang nature ng tao. Na-amplify lang. Na-amplify dahil sa social media. Minsan nagugulat pa ako, may mag-share na, after some time, lalabas din naman yung totoo. Hello? After some time, ang daming tao nagre-reach out sa'yo. Ano ginawa mo? Tinanggihan mo lahat ng reach out and effort sa'yo. Then ikaw, magsasalita ka bigla na after some time, malalaman mo din kung sino yung, excuse me. Hindi, parang ano nyo yun eh. Parang meron kayong hindi alam. Ha? Parang ganun yun eh. Parang meron kayong hindi pa alam. And kasalanan mo yun. Parang surface lang ang alam nyo. Kaya, tuwing may makakarinig ako ng linya na hindi nyo kasi alam, and kasalanan, binabalik ko, and kasalanan mo yun. Hindi mo pwede sa aming i-blame yung bagay na hindi mo sinabi. Pero again, syempre, tinuturo ko rin doon sa kabilang side na maging sensitive tayo, maging gentle tayo, pero wag na wag mong i-blame sa ibang tao yung mga bagay na hindi nila alam. For example, birthday mo, walang bumati sa'yo kasi hindi mo pinost dun sa Facebook. Whose fault is that? Oo, at saka ang mga tao, busy ang tao. Tapos sasabihin mo, ay hindi kayo totoong friend. Apakababaw naman ng basihan ng yung minsan yung standards natin parang parang slam book. Slam book. Hindi na nga biblical, OA pa. Umuwi nga ngayon. Hindi ko alam. Last one. Okay. Meron isang clip ako napanood yung nanay, parang nagkukwento doon sa anak na nasa Japan. Video pay yung parang video na Okay, hindi po kami nag-advertise ng video. Okay, Christian Anthony, natawa lang ako. Anak, ubus na kasi yung pang meds ko, pang maintenance ko, tsaka ganito, ganyan. Habang kinakausap niya sa video call yung anak niya, nagsesend na siya sa phone niya doon using video. Ma, wag ka nang magdrama dyan at sinend ko na. Kaganon. Ha? Paano? Bakit? How? When? What? Wow. Okay. Kung ano ganon siya. Sabi niya ganon. Hindi, habang nagsasalita ka, sinend ko na sa'yo. Pera. Nagdadrama pa lang ako dito. Sinend ko na. Doon ko na-realize na yung pera, ang daming ikinagagaling na sakit ng tao. Therapy nga ang tawag therapy. Kaya umiiyak siya, hirap na hirap siya sa trabaho. Tapos may sweldo na. Ganun. Binigil niya, iyak niya. Tapos sabi, okay na to, back to work. Etong point ko, saan ka ba mas masaya? Yung sa mga, may pera ka. O masaya ka na whatever yung nangyayari sa buhay mo, alam mo kasama yun, Diyos. Yun. So, mas maganda na doon tayo mag-focus. Pera kasi sobrang tangible eh. Okay na to. Back to work. 15 to 17. 15. Ito na. So, ang sinabi kasi kanina, expose, no? At tawag dito, gisingin yung mga natutulog. At magliliwanag sa iyo si Kristo. Okay? Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Okay. Lifestyle na to, no? 15 hanggang 17. Okay. Maging matalino kayo at huwag niyong gayahin ang mga walang alam. Okay. Kung merong chance na gumawa ng mabuti, gawin niyo na. Yes. Kasi ang daming masasama sa panahon ngayon. Okay. Ayos no? Okay. Kaya huwag kayong magpakabobo. Talaga yun. Okay. Alamin yung mabuti kung anong gusto ng Panginoon na gawin nyo. Okay. Sa English kasi, do not be unwise. Huwag kayong maging hangal. Okay, huwag kayong maging mangmang. Dito, kinapakabobo. Okay din. Napaka-diretso din. Pero hindi naman talaga eh. Hindi, minsan siguro baka yun yung sa tingin kong strength ng may ganitong version. Kasi wala nang Pero sa tingin ko, yun din talaga yung gusto ipakahulugan ni Paul dito eh. Parang wala na siyang no holds bar na eh. Kasi minsan parang pag huwag kayong magpakahangal. Parang medyo ancient na parang I am proud na maging hangal. Parang may ganun eh. Parang may ganun. Hindi kasi. Ang hangal ko.
Diba? Millennial ako eh. Yung hangal kasi sa akin, Mabigat. degrading Mabigat. talaga yung hangal sa akin eh. So, kumbaga, never kong nakita hangal. yung salitang hangal in a better light. Hindi. Okay. Kasi laging, kahit sa Florante at Laura, no limit hangin, ginagamit siya. Yung Pero hangal eh. ano ang pinaka sa tingin mong degrading? Hangal? Na term? Ha? Wala kang utak. Ayun. Yun. Hangal, walang utak, bobo, tanga, ano pa ba? Pinaka-degrading sa akin, walang utak. Kasi kapag wala kang utak, yung pinaka-common sense, ala na talaga. Yung parang yung pinaka-common na. Nasabihan ka ng ganun, di ba? Ha? Hindi pa naman. Siguro pa joke lang, baka ganun. Pero minati kasi, wala kang utak. Sa akin, napaka-degrading nun. Ibig sabihin, kahit yung pinaka-simpleng bagay na hindi mo pa rin alam, yun yung ano. Sobrang tanga. Ganun. Yung hangal, ano yan, mas degrading yan sa tanga. Mas malutong lang kasi salitang tanga. Sige, kaya context na to. Sabi dito, suriin mo maigi kung yung nilalakaran mo, tama. Pag-isipan mo daw maigi, maglakad ka gaya ng isang marunong. So, hindi dapat impulsive? Tama, pwede yun. Yes, hindi ka dapat impulsive. Ang tao daw na may mataas na emotional intelligence ay marunong mag-pause bago... EQ, yes. Marunong mag-pause bago mag-react. Marunong... Hindi post na magpo-post sa Facebook, ha? Hindi, post na ano, ha? Hindi, may post. Ayan. Hindi, para ano lang. mag-pause. Parang time purse, gano'n. Yun. Yung hindi ka muna magre-react, tignan mo muna maigi kausap mo, tapos isip ka. Actually, maganda rin yun. Alin. Yung kunwari, may kausap ka na gigil-gigil, tapos yung reaction mo is magpo-pause ka muna. Meron yung yung bata, di ba? Meron yung sa Facebook, yung bata, yung gumanon. Oo. Gumanon. Anong salita eh? Ang sabi sa kanya, sabi nung babae, nambato ka daw. Tas gumanon siya. Para yun. Hindi ako nakabato o hindi ako nakatama. Yung babae na yun, nag-iimbento lang siya na sinasabi nakabato ko kasi siya din nakatama. Or siya din tinamaan. Parang ganun. Parang ganun yung sinasabi yung meme kasi na yung parang pagod ka na mag-explain. Ginamit lang. Ngayon, ang maganda sa kapag gigil na gigil yung kausap mo or highly emotional yung kausap mo tapos nagpo-pause ka muna, tinatanggal mo yung influence niya sa'yo. Kunwari, gigil na gigil ka. Tapos ang naging reaction mo huminto ka muna, nag-isip ka muna. Gusto niya makigalit ka pero dahil ganun yung ginawa mo, parang nababawasan yung influence mo. Nagayahin niya yung emotion mo. Yun yung... So parang nagagaya niya yung pagka-calm mo. Parang gano'n. O nakakahiya na mag-hysterical dahil ang calm niya eh. Parang gano'n eh. Hindi. Ikaw, para sa yun? Para doon sa kumalma yun. Para sa kumalma yun na hindi mo i-absorb yung galit niya, hindi mo gayahin yung emotion niya. Ayun. Yun yung mga tao. Akala ko sa kabilang banda. Sa'yo din pala. Kapag marunong ka mag-reflect, ayun, yun din naman eh. Yung sinabi, yung sabi sa Proverbs, yung gentle words. Yung, wag mong sasagutin in a harsh manner. Ayun. So, yun, pag-isip mo maigi yung dinadaanan mo, yung tinatahak mo. Tapos sabi dito, redeeming the time. Ang sinabi dito, redeeming the time, hindi redeeming time. Kasi redeeming time, ang iniisip natin, make the most of your time. Hindi pala ganon yung ibig sabihin. Tamo, lagi ko nababasa yung verse na to. Ang iniisip ko, sige, gawin mo na yung lahat ng gagawin mo. Enjoy the moment. Gawin mo na yung mga wag na ipagpabukas. Yung parang very motivational. There's nothing wrong with that. Okay? Pero hindi pala yun ang... Wag na magpatumpik-tumpik. Wag mo na ipabukas dahil kung mamayang gabi ay... Okay, so parang gano'n. Pero actually, ang tinutukoy pala ditong redeeming the time. The time, gamitin mo yung lahat ng opportunity na mag-grow sa kingdom ni God, ma-share yung word ni God. Ang focus pala ng kingdom ni God. Hindi yung, sige, sabihin mo na sa nanay mo na mahal na mahal. That is motivational, that is good. However,
hindi pala yun yung tinutukoy dito. Mm-mm. So, ibig sabihin, the opportunity to share Jesus, the opportunity to grow in Christ. Lahat ng patungkol sa Diyos, Oo. luwalhati sa Yes. Kanya. Makakagrow sa'yo. Yeah, natuwa din ako, nabasa ko yan. At kasi, ang thinking ko dati, yung ganun eh. Doon sabi naman, although wala namang doon sabi naman dito, wala naman ding mali doon. Kaya nga lang, para lang alam natin kung ano yung context. Tapos sabi dito, because the days are evil. Ay, totoo naman. Dahil marami ng false prophets, marami ng charismatic nung time na to, na deceitful. Nung time na, kasi sinabi na masama ang panahon ngayon, nung time na to. Paano pa ngayon? Sa tingin mo ba? Mas masama ngayon? Oo, Okay. For the love of many will grow cold. Alam diba? may dark ages na sobrang sama na siguro mas lang tayo, creative tayo ngayon. No, creative sa sinful ways. Nagbabago lang ng platform pero hindi nagbabago ng form. Yun at yun pa rin. Oo, yun at yun. Wala namang bagong kasalanan eh. Alam bago. There's yun nothing new under the sun. Yun lang. Yun at yun lang. Nagkakaroon lang na ibang avenue. Pero yun at yun pa rin yung sin. Lust pa din. Pride pa din. Kunwari, wala namang cellphone, so walang sexting. Ngayon meron. Pero yun pa rin yun, adultery at saka cheating pa rin. Oo, so kung maghahanap ka ng verse tungkol sa sexting, wala. Pero yung, heart. So, dapat. So, ibig sabihin, alamin daw natin kung ano talaga yung kalooban ni Lord. Paano ba yun? Ha? Kasi Romans 12. Lang. Sorry. Kasi madaming ganyan eh. Yung kalooban ng, di ba maraming tao kalooban siguro talaga ng Diyos to sa akin? Siguro kalooban ng Diyos na maghirap ako ngayon. Siguro kalooban ng Diyos kung nasaan ako ngayon. Siguro kalooban ng Diyos na nandito ako ngayon at plano niya to. Di ba? Parang yung nga ganun eh. The problem with many of us, kaya natin sinasabi na ito'y kalooban ng Diyos, baka naman kasi hindi naman talaga tayo nagbabasa ng Biblia in the first place. Umaasa lang tayo sa kung ano lang yung mababaw na pagkakaunawa natin sa Diyos. Yung kapag nahihirapan tayo, kalooban ng Diyos yun. Ayaw nating tanggapin na minsan kaya nahihirapan tayo, mali kasi decision natin. Nagkasala kasi tayo. Tapos sasabihin mo, kalooban ng Diyos. Ano sabi sa Romans 12 verse 1 and 2? I beseech you. Diba? I beseech you, brethren, in view of God's mercies, sa ganang awa ng Diyos, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasant to the Lord. This is a true and spiritual act of worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind, so you may know what is good, pleasant, and perfect will of God. Yun. Question. Yun na. So, ito ang question. Sinasacrifice mo ba yung buhay mo para sa Diyos o para lang sa sarili mong gusto? So, kung sagot mo lang ay para sa sarili mo, ala ka pa dun sa verse 2 na transform the renewing of the mind. Doon ka muna sa offer. Bakit ang dali mong sabihin na yan ang kalooban ng Diyos para sa'yo? Hindi ba pwedeng yan kasi yung consequence ng mali mong decision? Hindi ba pwede ganon? Tama. Ayan eh, mga ganyan uli eh. Yung tinatanggal natin yung accountability sa sarili natin eh. Ayan na naman, mahilig tayo sa ganun eh. Yung kino-comfort natin na kalooban to ng Diyos. Nadamay mo pa. Diba? Laging sigad yung ginagamit nating pang-comfort sa mga bagay na tayo naman ang may kagagawan. Bakit nawala tayo doon sa comfort na yun? Sinasama ko yung sarili ko dito na. Kumbaga, ang galing eh. Pag sa sarap, tayo lang, Pero pag sa hirap, kasama agad si Lord. Napaka-unfair natin, So, so instead na sabihin mo na baka kalooban to ni Lord, hindi. Lord, ituro mo sa akin, pakita mo sa akin ba't nangyari to. Ayun, Lord, ano ang plano mo? Ano ang kalooban mo dito? Itanong mo. Anak, consequence yan ng mga mali mong desisyon. Repent ka. Yun, hindi yung parang ang perfect ba natin or sobrang buti ba natin or may naisip pa tayong mas masama sa atin kaya lagi sinasabi natin kalooban to ni Lord. Hindi, pang tap sa shoulder yun eh. Which is madalas kapag walang accountability, that is wrong.
Yun din. Sana mabalik din yun. Kung bakit ka nagkaganito, talagang ano mo yun eh. Kumbaga, tanggapin mo. Oo, consequence yun eh. Oo. Ng mali mo eh. Oo. Tapos kapag maganda, ayaw mo isama ang Diyos. Oo. Ngayon, pag tinanggap mo na mali, repent ka. Sorry. Minsan may binibilan ako ng lemon na juice dun sa Freedom eh. Meron po ba kayong Gcash ka ako? Ay sir, wag na po sa Gcash. Cash na lang po at nag-i-scatter po kasi ako dati. Medyo nagbabagong buhay na po. Para wala siyang para wala siyang digital money. Oo. So, ang point nun is... Yeah, good. Maganda yun. Ang point nun is, hindi mo sasabihin, ay, kalooban ng Diyos na maghirap ako. Tignan mo, may mali kang ginawa, naghirap. Okay. Kaya hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Ito yung nangyari sa'yo. Huwag mong sabihin na, hindi, sinusubok lang ako ng Diyos. Hindi. You have to accept na you made the wrong decision. And when you start with that, Lord, mali ako. Tulungan mo ako. Di ba mas humble ka pa na mas gagalingan mo ngayon sa trabaho, mas gagalingan mo ngayon sa mga skills. Ganun. Yun. Ganun. Doon ka naman tutulungan ni Lord. Poor in spirit na. Morning na. Doon ka tutulungan ni Lord. Yun. Kunwari, buo ka pa sarili mo na, ay, okay lang ako, nandyan si Lord. Kaya hindi ka ma-broken, kaya pa ulit-ulit yung cycle eh. Kasi nga, you don't recognize God. Now, sabi, verse 18 tayo. Alright. 18. Oh, yeah. 18. 18. Hanggang 21 yung, pero 18 lang. Hanggang 21 lang ba tayo? 18 lang. Sige. Huwag kayong maglalasing. Sisirain lang yan ang buhay niyo. Imbis na maglasing, dapat mapuno kayo ng Holy Spirit. Ito na yun. Dito pala yun. Actually, do not be drunk with wine. Actually, ito rin yung point ko bakit kahit konti ayoko uminom. Kasi sabi dito, pag kasi ikaw is umiinom ng alak, it leads to consequences eh. Actually, kahit hindi pa yung pagkalasing eh. Pwedeng sige, hindi ka maging... Sa pinaka maliliit na detalyado. Actually, kahit di ka pa nga daw nalalasing o umiinom nilolong mo yung part ng pag-inom, mali ka eh. Desire mo eh. Oo, desire mo. Kaysa sa Holy Spirit ang i-desire mo. Tapos, ang alak kasi, nilulusen niya yung mga mental faculties mo. So, pag sabi nilulusen, sa imbis na strong yung stand mo sa ganitong bagay, nalusen na, parang okay na sa'yo. Diba? So parang nagiging vulnerable ka. Ganun. Yes. Kaya yung mga risky behavior, nagiging mas madali sa yung gawin kasi yung mga common sense or yung senses mo, nadal na. Binaba na yung guard ng utak mo eh. Yes. Kaya sabi dito, be filled with the Holy Spirit. Pero ba't nga ba ganun? Hindi naman masarap, ano? Meron ako, nung first time ko uminom, ang una ko natikman kasing alak is chocolate vodka. Wow. Yun. Naiwan yun nung tita ko. 3 yung binili niya, magkakaibang flavor. Yeah. Yun natira is chocolate vodka. Nagpaalam ako, inumin ko. Tapos sabi, 3rd year high school ako nun. Sabi ni nanay ko, sige, basta dito ka lang uminom. So, nung natikman ko yung chocolate vodka na yun, na nakabote, napakasarap. Hindi masakit? Gano'n? Hindi. Napakasarap. Parang Chucky, gano'n? Parang Chucky. Wow! Pero hindi siya Chucky. Mas masarap pa doon. Hindi. Seryoso, mas masarap doon. Bakit gano'n? Chocolate vodka nga eh. Nakakalasing, no? Pero alam mong may alak. Ito. May lasa ng alak siya. Ha? Meron. Vodka eh. Meron. Ngayon. Tumaas yung standard ko ngayon sa alak. Kala ko lahat ng alak ganun yung lasa. Na-try ko yung Martini, na-try ko yung Gilbey's. Yung ano mo eh. Yung Quadro tsaka yung bilog. Long neck. So pati yung ihi ng kabayo. Ano yun? Red Horse. So ang point nun is beer na yun eh. Hindi si God ba ang gino-glorify mo sa lahat ng yon? Kaya mo bang iangat yung alak? Ano yung mga pangit na nangyari sa iyo, sir? Nung lasing ka o nakainom ka dahil uminom ka? Ano mga Actually, hindi pa naman ako totally na lasing nun eh. Hilo lang. Hilo lang. Ala pa akong na lasing. Pero ano yung mga consequence mo na yun? Tingin mo
nangyari sa'yo. Ang isang hindi maganda. Siyempre, yung gumastos ka dahil sa side strip ka na sa walang katorya-toryang bagay. Pangalawa is yung insensitive ka dahil sobrang daldal mo na minsan Baka kahit wala sa lugar yung... Ano pa ba? Yung... Pag nagbibidahan ba kayo din, yung parang pumupunta na sa politika, sa kamatayan, Hindi naman. relihiyon. Hindi naman. Yung parang nang uuto. Baligtad nga parang mas nabobobo ko nung pag pag nakakainom Tapos inaapiran mo lahat. Inaapiran mo lahat. Uto Ngayon. Natatandaan mo? Kasi ba't may mga iba di na raw natatandaan Sa sobra na siguro. Yung kalanguan na yung kalanguan. Pero aware ka pa rin. Kaso hindi mo lang kayang ma-piece together parang yung mga... malabo siya hindi mo ma-piece together yung event, pero aware ka. Merong actions na aware ka. Kasi ate ko noon, tawan-tawa ako noon Lasing kasi, nagsuka. Natanong niya, John, kapag ba nalunok yung retainer, masakit ba? Narunok ba niya? Hindi, dali lang. Umari ka utuan ko. Mabuisit ka si ate. Ay, ate, kapag nalulong mo yung retainer, dire-diretso na yan. Tapos, na sa tiyan mo, kagad. Pero totoo. Masakit yun. Hindi, binubuisit ko lang. Tinatakot ko lang para lumubay na siya sa pag-inom. Pero totoo, masakit yun. Yun nga kanin nga lang buo bang retainer? Masakit yun, syempre. Pag kasi nag-overtake ng gano'n, kahit yung mga common sense. Or baka daw naisukan niya nung suwo ka siya. Yung mga ganong bagay. Tapos, nagsha-shower yung classmate kong dalawa. Nakadamit pa sila. English yan. Tapos, hilo na ako. Tapos natingin ako. Kaya ayoko palang umiinom dahil sa mga ganyang bagay. So, baga, realize mo lang hindi man sa akin nangyari, nakita ko kasi. Diba? So, parang, hindi man kailangan na alak Tapos yung iinom lang ng konti. China-challenge ko nga ang dami pang mas masarap na inumin dyan Na-try mo na ba lahat? At kailangan mo mag-resort sa alak? Tsaka, sa sobrang pag-iingat ko sa alak, dahil nga tagal ako umiinom ayoko na kahit na mag-isa ko, may makakakita o may makakasilip sa akin na umiinom ako, sabihin, umiinom ka. Mabubutasan ka. Tsaka pangalawa, alam mo may inner man ka na hindi ka na umiinom Ayaw mo na talaga. So, kumbaga, yung iba nagbibigay ng provision pa na, hindi, konti lang, ganyan. Wag. Hindi tama. Kasi nga may ibang spirit yun Kaya sabi, be filled with the Holy Spirit. At ang pagiging filled with the Holy Spirit, hindi siya one time lang. It is a continuous process. So, kasi infilling ng Holy Spirit. Ang sinasabi din dito, na yung pagde-desire mo pa lang na pumunta doon dahil iinom kayo. O kaya aware kayo na, di ba yung iba may mga ang tawag dito, yung occasional lang na umiinom. Natakot ako doon sabi Spurgeon ata yun, na an occasional sin is a perpetual sinner. Hindi sir, umiinom lang ako pag birthday ko. Hindi mo i-give up yan. Kasi umiinom ka lang pag birthday mo So, wala sa isip mo na mali yun. Kaya hanggang last birthday mo, iinom ka pa rin. Napansin mo, hindi siya kasing manginginom nung iba, pero hindi mo yun i-give up. Dahil para sa'yo, maliit na bagay lang yun. So, mag-ingat tayo sa tinatawag na little sins. Because if it is so little, why can't you give it up? Yun daw ang nakakatakot, sabi ni Spurgeon. So instead, be guided by the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, ayaw niya sa ganun. Yung pagiging loose ng mind at saka yung actions na pwedeng mangyari kapag lasing na tayo. Oo, kasi yun na kumokontrol sa'yo. Alak Alak mo. Tapos sinasabi pa nila, huwag niyo ikalagay sa ulo. Sa tiyan. Kala mo naman kahit sabihin mo yun, pag uminom. Pag dito pa lang, gumili na kayo tiyan lang. Di ba? Ganun. Pero natandaan ko na lasing yata ako madaldal nga ako. Basta di ko makalimutan. Hilong-hilo na ako. Appear ako na appear. Kasi hindi ko close. Pero sa dark side nun, may mga kilala tayong paglasing. Di ba? Nakahalay. Hihiram ng tapang sa alak. Ikaw nga nagsabi. Nakahalay ng away. Di ba? At merong... May mura ng mura. Pero pag hindi man nakainom, hindi man nagmumura.
Oh, sabi. Yun daw yung true colors. Alter ego, lumabas. Bakit yung mabuti ba hindi true? Okay. Okay, go. 19 to 20. Alright. 19. Mag-usap kayo gamit ang mga psalms, mga hymns, at mga spiritual songs. Kumanta kayo at magpuri ng buong puso sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoon nating si Jesus. Okay. Ang sinasabi lang nito, makakatulong na ma-feel tayo ng Holy Spirit kapag nagme-memorize tayo ng verse, kumakanta tayo. Yung pagkanta kasi, madalas naman nating napag-uusapan pala yun. Ano? Kaysa Psalms, dun sa every kasi, Thursday. Oo, meron kasi kaming Bible study tuwing Thursday. Oh. Nasa Psalms kami. So, yun. So, napag-uusapan na yung kagandahan ng songs. Kasi, aminin ko, nung tayo is parang nag-transition, medyo na-degrade ko yung singing. Medyo na-degrade ko yung, dapat hindi na masyadong pinapractice to. Diba? Dapat wala na masyadong magandang areglo. So, medyo binabaan ko yung ano ko Hindi rin pala okay yun. Hindi rin pala. Dapat excellent pa din. Yung melodies din, dapat excellent pa din. Yun din. So, lahat pala hindi siya banjing lang. Nag-uusap dito katulad ng speaking to one another in Psalms. Di ba yung Psalms awit? Nung araw, ganun. Di ba yung mga Disney? May napanood ako, yung speaking to one another in Psalms. Nung ginagawa ng kanta ni Asaph at saka ni Jeduthun si David sa Psalms. Di ba merong psalm doon na Psalm of Asaph? Yeah. Isa naman, Jeduthun. So, kunwari, may magbabasa. Tapos, kunwari, magbabasa si Asaph, si Jeduthun yung kukumpas. Merong background na choir na nandun. Kaya merong part doon na Selah. May magawa ganun na parang magpo-pause sila So, meron palang parang spoken poetry na accompanied ng music. Pwede palang ganun yung psalm. Pwede palang may mga ganun. Pero, meron naman na, pwede namang yung sa mga musical, yung nag-uusap sila through singing. Pwede rin yun. Kamusta? Basta point lang dito, we can be creative in expressing our feelings and emotions towards kay God. Hindi naman kailangan na, nakapag-psalms na ako, hymns naman, spiritual song. Yung mga kakaiba-iba ba yan? Kung magiging technical tayo, may pagkakaiba. Pero kung yung goal lang naman is inilalabas lang to naman edify niya. And to glorify God. In-express lang niya yung worship ng ating puso. Because at the end of the day, yung singing of the song is just an expression ng ating worship. Kasi may laman yung puso natin. Kaya ito pinapractice halos sa lahat ng churches. Di ba halos lahat ng churches, kahit ano denomination, meron talagang singing involved. Kasi nga, sa heaven, yun nga din. Meron ding singing kasi dun. Kaya sana kahit maganda o pangit yung boss natin, kumanta lang. Meron bang hihinto dito na, ang pakit naman ang boses mo. Wala kasi ko hihinto na gano'n. Maliban nila ko lang. Sapaw ka. Hindi, maliban nila ko lang kakanta. Roar! Nakarandulig ko. Pero dahil nangingibabaw yung kanta, wala problema sa akin. So medyo doon na ako nagbawal nung sharing na talaga ng word. Pero nung awitan, ala sa akin, natatabon naman yun. Tsaka lahat ng tao nakafocus sa pag-awit. Okay, ngayon, may sabi dito, giving thanks. Oh, yeah. Bakit mahalaga yung pag-give thanks? Because, give thanks. Pag nag-give thanks ka, hindi ka nagko-complain. Hindi pwede magsama yung pagko-complain tsaka giving thanks. Nga naman. Baka kaya reklamador ka, hindi ka thankful. Madalas yun. Kung ingrato ka, reklamador ka. Kaso favorite pa natin sabihin na, magreklamo lang naman kami pero gagawa kami. Magreklamo lang. Pero susunod. Pero try natin, hindi pala try, overcome din natin yun. You obey before you complain. Yeah. Yun last one na to. Alright. Maging willing kayong sumunod sa isa't isa bilang pagrespeto kay Christ. Okay. Paano mo naman susundin yung isa't isa? Paano yan? Ano yung... Mag-submit. Sa isa't isa. Sa version ng... Ang term pala na submit dito is military term. Sumunod ka dun sa... Body, gano'n. So, ibig sabihin, merong authority talagang binabanggit pala dito. Rank authority pala yung binabanggit talaga. Kasi hindi yung pwede na, sasabit isa, sasabit yun. Hindi ganun yung point. Igalang mo, kunwari,
elders. Medyo magiging, kasi yung dating dahil ako yung nagsasabi. Pero, ang point lang dito is, may mga elders. Dahil sa respeto, yung fear of the Lord dito, respeto mo kay Jesus, gusto mo ma-please si Jesus. Huwag mong questionin kung magaling o hindi magaling yung leader o yung elder o yung kung sino man yung nagsusupervise. Mag-submit ka. Okay? Kahit naman sa mga general Hindi naman usapin nyo kung matalino o magaling Kaya, sumusunod ka kasi siya yung naka-oversee. May ibang utos ang Diyos na particular sa mga elders sa mga leaders. Yung huwag kayong dominante, ganyan-ganyan. So, kumbaga, magpasakop tayo. O kunwari, ako naman, kapag sa pagluluto o kaya sa pag-minister sa ganitong area, hindi ako marunong magluto halimbawa, o magsasubmit naman ako dun sa... So, kumbaga, may mga authority over. We have to respect that. Okay? Ngayon, kung wala tayong sense of, lalo na kung hindi naman nag-militar, hindi naman nag-CAT or nag-ROTC. Sense of submission, sense of Yun obedience. din yung reason bakit marami sa mga members ng church parang, wala lang yan. Yung parang opinion lang yan. Ganun yung tingin sa word ng mga prophets, word ng mga elders. Parang, wala lang yan. Dito pag binasa mo pala to, kay Kristo Oo. Bilang kay Kristo. Kaya nga nire-respeto mo. Ito, aminin natin. Kahit sabihin natin na nung nasa dati tayong church, sabihin natin na ang praxis mali. Pero natutunan natin, actually, somehow, tama yung submission natin. Tama yun. Why? Mataas yung respeto natin Tsaka, alam mo yung kunwari, nag-chat yung leader natin dati. Reply tayo agad. Kasi mataas yung respect natin. Yun pala yung dinedemand. Dito ni Paul. Pero hindi dahil takot ka dun sa tao na yun mismo, kundi bilang respeto mo kay Christ. Siya yung nilagay ni Christ Yun. Sa atin nga, ala na nga tayong imposed authority over sa people Kaya ganun na lang din kung paano din tayo itrato. Ano sa tingin mo? Kailangan bang may mabago doon? Sana mabasa lang nila to. Pero syempre, ayoko ako'y magbabasa kasi self-serving. Pero sa ibang bagay naman na sila yung nangunguna, syempre, isasubmit naman tayo. Ngayon, ididetalye itong submission ng magkakaibang tao next week. May cliffhanger kami. Okay. Ilan yata natin ito ginawa? Hindi, meron. To close, Meron na pala. To close. Remember na kaya tayo nagsasubmit, isa tayong team. Isa tayong And church. There's no I in Isipin mo kung hindi ka nagpasakop, reklamo ka na reklamo, may hirapan tuloy yung nag-oversee na i-order yung church. Diba? Yun lang ang pinapoint out dito. Isa kayong team. May contribution yung bawat isa. Gawin mo yung part mo, gagawin niya yung part niya. Pag di niya ginawa yung part niya, ginawa mo yung part mo, lagot siya kay Lord. Kasi lahat to is unto the Lord. Ayun. So we must be happy when someone else succeeds or does well. We must be not self-seeking. Hindi to individuality. It's a whole church thing. Kaya tayo nagsasabi. Okay? So yun lang. Alright. Goodbye, guys. Bye.